Kuya Don TV. So ayun mga ka-farming, kung mapapansin nyo, nandito tayo ngayon sa aking bahay. So pinapagawang bahay. So dito ko ilinagay si Tubal kasi mga ka-farming, naging agresibo siya mga ka-farming kasi nga limitado lang yung mga nagpapasampa sa kanya kasi hindi pa nga nag-hit yung iba nating kambing. So nagiging agresibo pala siya pagka talagang wala siyang nasasampahan. Kaya mas minabuti kung dito na lang siya mga ka-farming dahil nanunuwag mga ka-farming, hindi ko siya makontrol at sinisira niya yung kulungan natin doon sa baba. Ayan mapapansin nyo, ayan dalawa na nga yung linagay ko sa leeg niya, ay sa ulo niya, kasi yung isa sira na yun yan, kumbaga parang support niya na lang. So ganyan po yung nangyayari sa kanya mga ka-farming kasi nga po nagiging agresibo siya dahil wala siyang nasasampahan na dumalaga or yung mga babae, kumbaga parang ganun nga. Kaya nagiging agresibo siya mga ka-farming. So ito lang ang mahirap sa kambing natin dahil kahit tayo inaaway niya, hindi maiwasan na awayin tayo. Siyempre tayo yung may isip, tayo yung kumbaga mas may utak, mas may alam. Kumbaga tayo na lang din yung iiwas, tayo yung mag-a-adjust. Pero hindi maganda ito para sa mga bata mga ka-farming. Kaya paalala sa mga bata na mga nakakita ng mga ganitong klaseng bulugan na malalaki ay huwag kayong lumapit mga ka-farming, lalo na pagka nag-hit. Dahil ito nga mga ka-farming ay hindi naman po ito totally napalaki ko. Kumbaga ganito na siya nung binili ko. Kaya mahirap. Siguro kung ito napalaki ko ng maayos, kung ako talaga mismo nagpalaki, ay siguro hindi ganito. Kumbaga siguro nakaranas din to ng pang-aapi sa ibang farm. Kaya naging ganito kasi nakita ko naman sa mga ibang farm hindi naman ganito ka-agresibo, hindi ganito katatapang, pero ito sobra. Kaya siguro ito ibinenta sa akin kasi nga maagresibo. So yun pa rin, pagtiyagaan pa rin natin tong alagaan kasi nga wala pa tayong nakukuha ng lahi. Tingnan niyo yung tali nasira na Pagtiyagaan pa rin natin tong alagaan kasi nga wala pa tayong nakukuha ng lahi nito. So matagal-tagal pa tayong magtitiis dito. By the way, tiis-tiis lang. Pagtiyagaan na nga natin And lika rito. Lika. Ayan nagiging agresibo siya mga ka-farming. Ayan dalawa na yung linagay ko dito sa ulo niya. Kasi nga sobrang agresibo ng ating kambing. Nakita nyo naman Ito kasi ang iniingatan ko, yung suwagin niya ako mga ka-farming dahil mahirap na pagka nasuwag tayo. Kaya at makikita nyo yung kulungan natin dito, sinira niya mga ka-farming. Yung doon sa baba, sinira niya yun. Ayun. Ayun makikita rito, ayun Yung doon, yun, sinira niya mga ka-farming. So may pintuan natin, kaya minabuti kong dito ko na lang muna siya ilagay kasi sobrang tapang niya. Lalo na pagka talagang wala siyang nasasampahan. Ayan bubuelo, tapos tatakbo. Di ba? Sobrang nagiging agresibo siya mga ka-farming. Pero yun nga, hindi pa rin natin siya ibibenta, hindi pa rin natin siya kasi pagtsatsagaan muna natin mga ka-farming hanggat sa ating mga kaya kasi wala pa tayong nakukuha ng lahi. Dahil ganun din naman, gusto din natin kumuha ng magandang lahi. At siguro pag nakakuha na tayo ng magandang lahi, nakapalabas na tayo ng magandang lahi, yun, pwede na siguro. Pero sa ngayon, tiyaga lang muna talaga tayo dito. Pagtsagaan na muna natin. Kaya sa may mga nag-hit po dyan na kambing, pwede nyo pong ilapit dito kasi, ayan talagang katapang tingnan nyo. Ganun siya ka-agresibo mga ka-farming. Agutog, token na. Diyan ka na. Natin ilaw. Yan. Lagyan natin ng ilaw para may Yan. So yun na nga mga ka-farming, nahihirapan tayo dito kasi yun nga, sobrang agresibo niya, nakakatakot din nalapitan. Kaya pagka may magpapasampa dito na lang, ayusin na lang natin yung tali niya.
Kasi masyadong hindi pa yung tali niya, oh. Wala pa sa ayos yung tali niya. Nasisira talaga. Ha? So titignan natin. Pakita ko sa inyo. Ito ay update lang dito sa nangyayari sa aking kambingan kasi nga, yun na nga. Wala tayong magawa kundi pagtiyagaan talaga siya kasi ganun talaga. Aayusin lang natin yung tali niya mga ka-farming. Tignan nyo kung gaano ka-agresibo to. So ang diskarte ko ganito. Dito ko hinahawakan pataas. Uy, wait lang. Yung tali mo, sira na. Ano pa mo? Whoops. Wait lang. Ayusin natin yung tali mo. Yan. So ganun lang. Tsagaan lang. Sobrang lakas niya. Pagod ako sa'yo Kita nyo kung gaano ka-agresibo. Pure breed kasi to mga ka-farming. Kaya magpapagawa tayo sa susunod ng kulungan yung talagang para sa kanya. Kasi mahirap yung ganito. Yan o, nanunuwag. Dalawa na nga yung nasa ulo. Kasi yung isa na yan, nasira na eh. Dinoble na lang natin. Nasira na yung isang tornilyo niya. Kaya doble-doble na yan. Yan. So, mahirap din na ipastol ito mga ka-farming. Kasi pag ipinastol natin to, baka hindi natin mabantayan. Ay siguradong makakadisgrasya ng tao. Tayo pa yung malilintikan. Tulad nga ng aking sinabi, pagtiyagaan natin mga ka-farming dahil gumastos na rin lang naman tayo. Pagtiyaga lang, total lahi naman yung kailangan natin dito eh. Lalo na kaya pag napataba ko pa to mga ka-farming. Sobrang hirap na siguro nito kalingain pagka malaking malaki na talaga. Buti nga payat pa siya niyan. Siguro ganyan na lang katawan mo siguro. Total lahi mo naman ang ko. Patatabain na lang kita siguro pagka bibenta na kita. Pero sa ngayon, pagtsatsagaan muna kita. Taon pa naman ang bibilangin mga ka-farming dahil di naman ako papayag na ibibenta lang natin to ng basta-basta. Kung hindi natin to may bibenta, pagagawaan natin to ng mas magandang kulungan niya mga ka-farming. Sa ngayon, ginugutom ko siya. Yan. Ginugutom ko siya kasi maarte rin siya sa pagkain. Napili din siya sa pagkain. Pili lang yung mga pagkain niya kaya talagang tsaga-tsaga lang. Bibili din tayo ng tali nun kasi ayan o, naano nyo yung tali. Kayang-kaya niyang sirain yung tali. Ay nako tubal. Kayang-kaya niyang sirain yung tali natin. Ganun siya kalakas. Ganun talaga pagka nag-hit itong kambing natin. Ayan o. Pagka pinakawalan naman natin kasi siya dun sa kulungan natin, pag pre-range natin, yung mga bakod natin, pinagdidiskatahan niyang suwag-suwagin. Kaya natatanggal yung mga pako. Kaya dapat ang kulungan nito ay bakal. At dahil wala pa tayong pera para magpagawa ng kulungan na bakal, ay dito na lang muna. Total malawak naman ito. At buhos naman yan eh. Sementado naman yan oh. Sementado. Kaya maganda rin dito. Malawak naman yung area niya yan. Para pag may nagpasampa, ilapit na lang natin siya dyan mga ka-farming. Isang linggo o sa isang linggo, 2 beses natin siya ilalabas. Dito lang mga ka-farming. Dito. Para malinisan din natin yung mga kalat na yan mga ka-farming.
Ganun lang mga ka-farming. Tiyaga-tiyagaan lang muna natin kasi talagang sobrang hirap. Nasa 60 to 70 kilos to. Pag napataba pa natin to, papalo to ng mga 80 kilos mga ka-farming. So ganun kalaki ito. Estimatein nyo na lang ang 70 kilos mga ka-farming. Partida, hindi pa po yan mataba. So kung gaano kalaki yan mga ka-farming. Ganun pa man mga ka-farming. Pagtiyagaan muna natin mga ka-farming. Dahil sinira niya yung ano natin dito. Papakita ko sa inyo mga ka-farming. Yung mga bakod natin dito, yan, pinagsisisira. Pero inayos din naman natin. At yung dito, ito yung sinasabi ko sa inyo, sinira niya oh. Basic na basic niya lang sinira oh. Dito dati siya nakalagay. Dito ko siya linagay. Ngayon ito hindi na ito magagamit sa kanya. Kasi sinira niya na nga. Ayan, sinira niya na. Ayan. Sinuwag-suwag niya oh. Basic na basic. Yumuyog-yog to mga ka-farming. Yumuyog-yog. So ganun ka-agresibo yun. Ganun pa man, pagtsagaan nga natin mga ka-farming. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Ginusto natin yan eh. Para gumanda naman yung lahi ng ating kambing. 6.5 hours later. Mga ka-farming, punta muna tayo dun sa baba. At yun, papakita ko lang din sa inyo yung aking mga alaga. At yun nga lang ang mahirap dun sa bulugan natin mga ka-farming dahil talagang nanunuwag. So hindi talaga maiwasan yun mga ka-farming. So tiyaga-tiyaga lang muna tayo sa pag-aalaga kasi ganoon naman talaga yung pag-aalaga natin mga ka-farming. Kailangan nating pagtiyagaan, kailangan nating alagaan, kailangan din nating sipagan pa mga ka-farming. Kailangan lang sa pag-aalaga ng kambing talaga mga ka-farming is mahaba yung pasensya mo dahil kung hindi mahaba ang pasensya mo ay madidisgrasya mo lang din yung alaga mong kambing mga ka-farming. Kaya mahirap din na talagang hindi mo mapigilan din yung sarili mo. So nagsombrero tayo. Ang oras natin ay alas 4:30 na. Alas 4:37. So alas 5 na. Papakita ko lang din sa inyo yung kambing natin dito. Yan. Dito na tayo sa bukid. Ayan na sila. Yan, mga nakahiga na. Tiyaga-tiyaga lang talaga sa pag-aalaga mga ka-farming. Ito yung mga alaga natin. Ayan. Yan, busog na sila. Po! Kamusta kayo? Kamusta ang maghapon nyo? Kayo ba'y nabusog naman? Maya-maya pa tayo uuwi. So mamaya-maya ko pa ito papakawalan kasi anong oras pa lang din naman. Mataas pa yung araw. Lipat lang natin sila. Lipat lang natin ng pagpapastulan para makakain sila ng ibang damo. So ganun lang. Pagka medyo makulimlim ang panahon, maganda panahon, ilipat din natin yung ating mga alaga. Yan na po yung isang buwan at 2 linggong kambing natin. So yun na nga. Tiyaga-tiyaga lang talaga sa pag-aalaga. Pero sulit naman yan. Doon sa taas. Doon tayo sa taas. Doon sa taas. Opo. Dito sa taas. Dito tayo sa taas. Dito. Dito natin sila ilalagay. Total pauwi naman na kaya dito muna natin sila. Sipag-sipag lang pag-aalaga. Kung may sipag, may tiyaga, meron tayong mapupuntahan. Uy, nabuhol ka na. Ayan, nabuhol na. Nabuhol ka na. Yung paa mo, taas mo yung paa mo. Taas mo yung paa mong dalawa. Yan, taas mo pa, yung isa pa. Yan. Yan. Lipat-lipat lang natin sila. Ganun naman talaga eh. Kailangan mo din silang ilipat. Mamaya tatanggalan na natin to ng tali. Hindi natin to pwedeng tanggalan ng tali ngayon kasi maraming tanim na masisira. Yun lang, si pangit ang pinakawalan natin. Tiyaga lang din talaga mga ka-farming sa pag-aalaga. Pagka may tiyaga ka talaga ay
meron ka ding mapupuntahan. Yan. Natin yung iba nating mga alaga. Yan po sila. Ganyan mga ka-farming, ano? Ang hirap talaga pagka may bulugan kang malaki. Tiyaga lang din talaga. Di ba alay mga ka-farming, dahil lahi niya lang din naman ang kukunin natin mga ka-farming. Kuha lang tayo ng lahi. Ayun pa yung mga anak natin, oh. Kuha lang tayo ng lahi. At pag nakakuha na tayo ng lahi, pwede na rin natin siyang i-dispatcha. Pero matagal pang panahon yan mga ka-farming. Kasi tayo nga ay nagsisimula pa lang. Dito kayo. Yan. Lipat ko kayo para makakain kayo ng maayos. Ano dito? Dito ka. Sipagan lang natin mga magkakambing. Sipag lang talaga para sa ating pangarap. Yan, lipat-lipat. Yung dalawa pa doon, lipat pa natin. So ganito lang po ang buhay ng mga magkakambing. Talagang sipag lang. Siyempre kailangan din naman natin talagang sipagan, lalong lalo na wala naman tayong trabaho. At siyempre wala tayong trabaho, kailangan din natin kumayod para makatulong din tayo sa partner natin sa buhay. Kasi yung partner ko nasa abroad naman, so kailangan din may share din tayo. At ito naman talaga yung pangarap din namin, ang magkaroon ng kambingan. Hindi tayo po pwede na basta-basta na lamang huminto pag-aalaga. Hindi ka rito, lipat. Yung iba nandoon, dito naman tong iba. Para mabusog sila, kasi mamaya ko pa sila kukunin. Kumain ka ng kumain dyan, ha. Sipagan mo lang kumain. Walang problema dito sa itim na to kasi masipag to kumain, eh. Yung iba tinali natin. Dati nakawala lang yung mga kambing natin, pero dahil nga lumalaki na yung mga tanim ng mga farmers din dito, ay syempre tayo na lang din ang mahihiya, kaya tali na rin natin. Total malawak naman itong pastulan ko, kaya hinabaan ko na lang din yung tali. Ano naman talaga, eh. Kailangan din nating makisama sa kanila. Sige. Usin mo yan. Dito ka, mabubuhol ka dyan. Dito. Ito, buntis na to, eh. Ang nangasawa dito ay yung isa, yung bulog natin na agresibo. So dito lang natin siya. Tignan nyo kung gaano kaganda ang damo. Kaya lang may mga dinaanan siya ng traktor. Malawak pa. Marami pa dito ang pagpapastulan. Marami pang damo. Tiyaga lang. So marami pang dito ang damo, oh. Tingnan nyo. Bukas dito ang destinasyon nila bukas. Tiyaga lang talaga mga ka-farming. Ganun po talaga ang buhay ng mga magkakambing. Di bali mga ka-farming, ito ang nakasampa dito, yung agresibo natin na bulugan na. Sana nga lang makayanan niya yung magiging anak niya. Di bali second time, third time niya na to na mga anak.
Yung una, pangalawang anak niya ay native lamang. Ito, anak niya rin yan, no? Yun ang unang anak niya. At doon yung mga kambing natin na iba. So malawak. So malawak naman yung area na pagpapastulan ko mga ka-farming, kaya yun nga, habaan na lang natin yung tali para nang sa ganun naman hindi tayo makaperwisyo. Kasi magpasalamat nga tayo dahil meron tayong pinagpapastulan. Kasi nagdadamo pa tayo. Nagpapasalamat din ako. Yun nga lang, habaan talaga natin yung tali. Kumain dyan. Ito lang yung pinakawalan natin. Bukas siya naman yung tatalian, tapos yung isa naman papakawalan. So ganun lang, alternate lang ang pagpapakawala natin. Siya ngayon yung naka-schedule. So baka bukas ito yung papakawalan natin. Pero depende pa rin. Maganda rin na nakatali ito para mabilis mag-hit yung ating mga alaga. Kasi yung mga nakatali, yung pa yung mga hindi nag-hit. Ganun lang mga ka-farming. Tsaga-tsaga lang din talaga sa pag-aalaga. At dito naman sa kabila na to, buntis na rin itong, sana magbuntis na rin to. Hindi pa to buntis. Sana magbuntis. Maganda pala dito mga damo pa, oh. Ganda pa ng mga damo dito. Laki pa yung mga damo. Yan. Lawak pa ng area ng mga pwedeng pagkainan nila, malawak-lawak pa. Kaya mabubusog pa sila. Doon yung kulungan natin sa may kawayan na yan. Malayo-layo. Sug natin. Para maabot niya. Maya-maya ay iuwi na rin naman natin. At mamaya-maya ay papakawalan natin. Alas 5 mga siguro, bago mag alas 6 saka natin sila iuwi. Yung medyo madilim na, para masulit din nila. Yan. So ayun lang mga ka-farming, support nyo pa rin po yung aking mga vlog at maraming salamat sa walang sawang sumusuporta ng aking video. Yun nga, nakakalungkot lang isipin kasi sobrang agresibo ng ating bulugan. At di naman natin siya masisisi dahil malaking kambing siya. Talagang tayo lang talaga yung mag-a-adjust para sa kanya. Kukuhanan pa rin natin siya ng lahi. Hindi pa rin natin siya ibibenta dahil wala pa nga tayo nakukuha ng lahi, di ba? So pagtsatsaga natin siya ng mga 1 year, 2 years, or kaya natin 3 years. Kasi malaking pakinabang pa siya sa akin. Yan nga lang, pagtsagaan lang talaga natin mga farming. So support nyo pa rin po ang aking vlog at hanggang dito na lang muna. At palagi kayo sanang manonood ng aking mga video. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng aking mga video, panoorin nyo po lahat ng mga bago kong upload na video mga farming. Para na sa ganun naman, updated kayo sa aking mga video. So hanggang dito na lang at peace out sa ating lahat.